Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Kapansin-pansin ang kaugalian ni Maria at Jose na magulang ni Jesus na kung saan ay makikita natin ang kanilang pagsunod o pagtalima sa kautusan ni Moises na kung saan ay galing din naman sa Diyos. Ang pangyayaring ito ay hinihikayat ang bawat Kristiyano na maging masunurin sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang pagiging masunurin sa kautusan ng Diyos ay pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya. At ito'y daan upang ihayag at ibuhos ng Diyos ang Kanyang biyaya sa kanyang mga hinirang. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay ni Simeon, kung saan hindi siya namatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na tagapagligtas ng Israel at ng buong mundo. Tapat na lingkod si Simeon at malaki ang kanyang pananampalataya. Kaya naman tiwala siya na kahit sanggol pa lamang ang kanyang nakita, alam niyang tutuparin ng Diyos ang pagliligtas sa gagawin niya sa kanyang bayan. Tandaan po natin, laging may kakambal na pangako ang pagsunod natin sa Diyos. Kaya huwag tayong magsasawa